His real name is Kiel Calvin Soriano. But here in this world, he is known as Oheb, a 3-time MPL champion. Oheb, maraming salamat sa oras. How are you feeling? Panibagong season na naman ng MPL. Ngayon po, I'm feeling good, tsaka sobrang excited na maglaro sa MPL. Okay, curious lang ako. For those who aren't familiar and those who haven't been following you, paano ba nakuha yung pangalan mo na Oheb? Ano lang yun parang kasi dati, ina-IGN lang nung kuya ko yun sa sa mga laro. Kasi dati, League of Legends yung nilalaro ko. Okay. Pero dapat, magiging IGN ko is Kiel1. Okay. Kaso, that time kasi, meron na sa league na pangalan niya Kiel BJ. Okay. Kaya parang ayaw kong gumaya, kaya yun yung naging IGN ko. Pero saan ang galing yung Oheb? Kasi ibang-iba yun sa Kiel Hindi ko rin alam Parang lang yun. Nanggaling yun sa isa kay kuya ko Parang siya yung nagpapangalan nun dati sa sa mga... Kasi dati pag gumagawa ko account, siya yung nagpapangalan. Okay. Siya yung ng pangalan siya yung gumawa ng pangalan So kumbaga in-accept mo na lang? Hindi kasi nung kakapasok ko sa MPL, yung gusto kong IGN yung Kiel1. Kaso, meron ng Kiel sa MPL League. Okay. Tapos parang last minute na, kailangan ko na mag-isip ng panibagong IGN. Gusto ko, maikli lang talaga yung IGN, mga 4 letters lang. Ganun. Okay, okay. Wala na, parang wala na ako naisip na pangalan, yun na lang pangalan. Tapos doon ako nakilala, kaya di ko na rin pinalitan. Ang galing. Okay, eto. 3-time MPL champion ka. Para sa'yo, ano yung kailangan niyong gawin dito sa Team Liquid para mag-champion ulit? Tingin ko lang talaga Parang maka-adapt lang talaga kami sa meta, parang kaya talaga namin sumabay sa kahit anong team. Tsaka ayusin lang namin laro namin sa MPL, ganun. Okay. Balik tayo sa simula. Paano ka ba nagsimula sa pagiging esports athlete? Or dati ba, nung bata ka, nagsusports ka? As in yung mga linalaro ng mga bata sa labas ng bahay? Ako, simula dati, bata pa lang ako. More na talaga ako, esports na talaga ako. Sa PC games talaga yung nilalaro ko dati nung bata ako. Okay. Nag-start ako maglaro ng PC games mga 8 years old ako, 7-8 years old ako. Naglalaro na ako ng PC games. Tapos, nangyari nun, na-ban yung account ko sa League of Legends yung nilalaro ko. Tapos, kakalabas ng ML nun sakto, mga around nasa season 2 na ng ML. Yun, trinay ko maglaro, tapos parang nadalian ako. Tapos hanggang sa naging competitive na rin ako. Tapos doon, tinuloy-tuloy ko na mag-grind ng ML hanggang na-scout ako ng mga teams. Tapos eventually, napunta ako sa MPL, na-scout ako ng mga ibang coaches. Tapos yun, doon ako nakarating sa una kong team, which is yung Blacklist International. Ilan taong ka rin ba ngayon? 20 na. 20. Nag-aaral ka pa rin ba? Hindi na. Pero natapos ko na yung senior high. Senior high. So magka-college na ako. After ko maglaro, mag-college ako. So, kumbaga, tinabi mo muna yung pag-aaral para makapag-focus dito. Since na ito kumbaga, trabaho na rin ito pagiging esports athlete. Okay, yung mga magulang mo ba, nung nag-start ka, alam na ito yung magiging direksyon ng buhay mo at paano nila na-realize na, uy, teka, pwede pala itong magandang opportunity? Siyempre, nung una parang hindi rin sila umag-agree sa akin na maganda to kasi parang yung gusto nila maging normal lang, tatapos ng pag-aaral, magtatrabaho. Pero nung nag-pandemic, parang hindi ko naman sila na-convince, parang tumakas ako. Kasi at that time, pa lang ako, 14 years old pa lang ako. Eh, hindi nila ako pinapayagan bumiyahe dito sa Manila kasi wala kaming kapamilya dito sa Manila. Tapos parang hindi nila ako pinapayagan, pero tumakas ako. Nag-take ako ng risk na mag-bootcamp dito sa Manila. Tapos noong una, sobrang tutol talaga sila, hindi talaga sila pumapayag. Pero nung nakita nilang parang kumikita ako, ganun, parang may pupuntahan naman yung esports doon, naging sobrang supportive na sila. So pumunta ka ng Manila, tiga saan ka ba? Tarlac. Tarlac. Okay. Ngayon, ano yung unang regalo na binigay mo sa mga magulang mo sa mga earnings mo dito? Ako, pera talaga Pag ako nagbibigay kasi ako, pera talaga binibigay ko sa family ko kasi mas kailangan talaga nila ng pera Tsaka sila na bahala bumili ng gusto nilang gift para sa sarili nila. Okay. Ikaw naman, what was your first purchase sa unang paycheck mo dito sa MPL at sa pagiging esports athlete? Ako talaga nung nakapag-champion ako,
pinakamalaking binili ko nung nag-champion ako is lupa. Bumili talaga ng lupa. Parang yun na rin yung magiging investment ko. If ever na Doon din mawala sa ko. Tarlac, sa hometown mo. Mm. Okay. Alam mo, napansin ko dito sa mga nakakausap ko, yun agad. As in, matalino kayo. As in, kasi yung lupa, hindi naman bumababa yung presyo niyan. Pataas yan eh. So, is that something na pinag-uusapan nyo? Nagbibigay ba kayo ng advice na, oy, wag natin sayangin to. Let's invest. Let's use our money wisely. Lagi rin naman siyang natatopic kapag nag-uusap kami mga players, kapag nag-champion kami, kung saan gagawin yung pera. Especially, lagi rin naman kami binibigyan ng advice ng mga coaches namin, ng mga manager namin, which mga mas nakakatanda sa amin. Lagi kami binibigyan ng advice kung saan namin gagamitin yung pera namin. Okay. Kung hindi ka esports athlete, ano sa tingin mo yung gagawin mo sa buhay? Siguro ngayon, kung hindi ako esports athlete ngayon, siguro nag-aaral ako ngayon. Tapos, yun, tingin ko nag-aaral ako ngayon. Tapos, medyo pasaway na bata. Okay, eto. Let's say, ipagpapatuloy mo na yung pag-aaral mo, you go back to college, anong course yung take mo at ano yung gusto mo tapusin? Gusto kong i-take, if ever na magka-college ako, is IT. IT. So, related pa rin. Related pa rin. Okay. What's the goal for season 15 of MPL? Goal ko ngayong season 15 is makapag-champion kami. Kasama ko yung bagong team, tsaka makapag-EWC kami, manalo kami dun. Okay. Last, message mo sa lahat ng mga tao na hindi pa gaano familiar sa esports, ano yung sasabihin mo sa kanila para manood at supportan kayo and to learn everything about yung entertainment, yung excitement na naibibigay ng MPL dito sa Pilipinas? Masasabi ko lang sa mga hindi pa masyadong nakakaalam sa esports. Sa una lang, parang medyo hindi siya maganda pakinggan kasi puro maglalaro ka lang, puro laro. Pero kapag talagang nakakita mo talaga yung ano sa esports, marami rin siyang perks eh. Parang bilang player or bilang manonood, yung alala ngayon, ang dami ng fans. Parang masasabi ko lang sobrang entertaining talaga. Tsaka worth to watch talaga ng esports ngayon. Okay, maraming salamat and good luck this season.